Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Samar, naninirahan ang isang albularyo na itago na lang natin sa pangalang Diego. Hindi pa naman siya matanda. Sa katunayan, nasa edad 35 pa lamang siya. Pero batid na sa kanya ang malalim na kaalaman sa panggagamot. Siya ay apo ni Tandang Abdon na isa ding albularyo. Si Diego ay anak ng isang sundalong nasawi sa engkwentro, habang ang kanyang ina ay nasawi naman sa panganganak. Kaya naman lumaki na si Diego sa piling ng kanyang lolo Abdon. Hindi naman talaga tagapagmana si Diego sa pagiging albularyo ng kanilang angkan. Subalit noong nasa edad na 16 ay nag-umpisa siyang makakita ng mga kakaibang nilalang, tulad na lang ng engkanto, multo at mga aswang. Lo, bakit po ko nakakakita ng mga ganung bagay? May masamang balak ba sila sa akin? Wala, apo. Sadyang biniyayaan ka ng kakayahang makasilay ng mga nilalang. Biyaya, hindi kaya kamalasan to. Nakakatakot po kasi kung saan-saan na lang sila sumusulpot, mapaaraw man o gabi. Apo, hindi lahat ay may kakayahang katulad mo. Imbis na iwasan o katakutan, tanggapin mo sa sarili mo na may taglay kang ganyang kakayahan. Di po ba albularyo kayo? Nakakakita din ba kayo ng mga nilalang? Oo, Diego, apo. Pero hindi sa lahat ng oras. Mapasaan ba at maiintindihan mo rin yan, apo? Basta maging matapang ka at intindihin ng bawat nilalang. Kadalasan sa kanila ay nagbibigay babala o di kaya'y humihingi ng tulong. Sa murang isipan noon ni Diego ay pilit niyang inintindi ang lahat. Gawa na rin sa halos araw-araw ay nakakakita ito. Tila ba ay nasanay na rin siya. Madalas nga kinakausap niya ang mga ito. Minsan isang gabi, habang nasa beranda si Diego, nakatanaw lamang siya sa mga kapitbahay na may kuryente. Nangalumbaba na lamang siya habang nangangarap na sana ay magkaroon din sila ng maliwanag na ilaw. Tanging lampara at gasera lamang ang meron sila. Pati na rin ang debateryang ilaw. Maganda sa paningin ni Diego ang liwanag na likha ng ilaw mula sa mga bombilya. O apo, hindi ka pa ba matutulog? Mauuna na ako. Sige po, Lo. Hindi pa po ako inaantok eh. Si Diego naman ang nakatoka sa pagsasara ng pinto at mga bintana. Kaya noong pumasok na sa kwarto ang matanda, dito na isinara ni Diego ang pinto. Sa kusina, mga bintana at muling bumalik sa beranda at nakatanaw lang sa mga kabahayan sa di kalayuan. Ngunit hindi na malaya ni Diego na nakaidlip na pala ito, hanggang sa isang napakalakas na liwanag ang kanyang nakita. Kahit nakapikit pa ay alam niya na may malakas na ilaw sa kanyang harapan. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang liwanag na iyon. Nakatakip pa ang kanyang isang kamay upang hindi masilaw. Nang masanay na ang kanyang mata ay naaninag niya ang isang napakalapad na pakpak at may wangis ito ng tao. Sumagi naman sa isipan ni Diego na isang anghel ang nasa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay may maliliit at bilog na bagay ang lumutang sa ere at dahan-dahan itong bumabagsak. Ibinuka niya ang kanyang palad at sinalo ang bagay na iyon. Nang dumampi na ito sa kanyang palad, ay biglang nawala ang malakas na liwanag at tanging lampara na lamang ang ilaw sa paligid na iyon. Sinipat niyang maigi ang bagay na tila isang medalyon.
may nakaukit rito na isang mandirigmang anghel. Dito na nakaramdam ng takot si Diego. Kaya naman pumasok na siya sa loob at humiga na. Itinago niya ang medalyon sa kanyang bulsa hanggang sa nakatulog. Kinabukasan sa paglabas ni Diego ng kwarto, naabutan niya ang kanyang lolo na tila hindi mapakali, at nang makita siya ay para ba itong may hinahanap sa kanyang katawan. Ito po ba ang hinahanap ninyo? Paano napunta sa'yo yan, Apo? Bigay po yata ng isang anghel. Ewan ko po, basta mabilis ang pangyayari. Tapos sobrang liwanag. Alam mo ba, Diego, Apo, na ito ang tatak ng isang arkanghel? Kaya pala pagkagising ko ay may kakaibang enerhiya akong naramdaman. Lo, may kapangyarihan po bang medalyon na ito? Oo, Apo. Higit pa ito sa isang mutya ng kalikasan. Teka, wala bang binanggit ang anghel o kung anuman? Wala po eh. Apo, makinig ka. Pakaingatan mo ng gusto ang medalyon na ito. Marami ang magtatangka ng buhay mo dahil dito. Siguro dapat ka nang matuto upang maipagtanggol mo naman ang iyong sarili. Simula noon ay iminulat na ni Abdon ang apo sa lihim na karunungan. Hindi sa lahat ng oras ay nariyan siya upang ipagtanggol ang apo. Lumipas ang maraming taon at naging ganap na albularyo na nga itong si Diego. Katuwang siya sa panggagamot ng kanyang lolo, at sa gabi naman ay naglalako siya ng balot gamit ang kanyang bisikleta. Sa kabila ng pagiging albularyo ni Diego at libre pa ang serbisyo, hindi talaga maiwasan na may iilang tao na minamaliit ang kanyang estado sa buhay. Minsan isang gabi, habang naglalako siya ay tinawag siya ng 4 na kalalakihang nag-iinuman sa isang tindahan. Agad namang lumapit ang binata at pinagsilbihan ang 4 na yon. Sa pananalita pa lamang ng mga ito ay halata na ang pangungutya nila sa binata. Kesyo, niloloko lang daw nila ang mga tao sa pamamagitan ng mga kung ano-anong dahon at dasal. Hindi na lamang ito pinatulan pa ni Diego. Bagkos, ngumiti na lamang siya. Nakaubos ng 10 balot ang 4 na kalalakihan, ngunit hindi nila binayaran si Diego. Nakiusap naman dito ang binata. Nabayaran siya pero sinipa pa ang kanyang bisikleta. At dito nalaglag ang mga iba pang paninda. Hindi na lamang pumalagpas si Diego. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at dinampot ang mga natapong balot at umalis na kaagad. Nakaramdam siya ng galit, subalit inalala niya ang mga pangaral ng kanyang lolo Abdon. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang kanyang nagawa habang patungo sa bahay nila. O Apo, mukha yatang hindi naubos ang benta mo. Sila Mang Kaloy kasi at ang mga kasamaan po niya, hindi nagbayad at sinipa pa ang paninda ko. Nako, ang grupong yon, kahit kailan talaga. Sa susunod, iwasan mo na lang sila, Apo, para wala ng gulo. Nakakainis lang din po. Dahil sabi pa nila, niloloko lang daw natin ang mga tao. Hayaan mo na sila, Apo. Tayo ang mas may mataas na pag-intindi. Umiwas na lang tayo. Samantala, nagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay ang maglolo. Sa mga taon na lumipas ay wala pa talagang eksaktong pinaggamitan ang medalyon na nagmula sa anghel. Isang araw naman ay nakatagpo ni Diego itong si Kaloy. Aligaga ang muka at karga ang anak. Puno ng pag-aalala ang itsura ng lalaking nangutya kay Diego. Batid ng binata na may iniindang karamdaman ang anak ni Kaloy. Ilang segundong nagtagpo ang kanilang paningin ay dito na nagwika si Diego.
Nasa bahay po si Lolo. Siya na ang bahala sa anak mo. Tumango naman dito si Kaloy at mabilis nang naglakad papunta sa bahay ng albularyo. Ramdam ni Diego ang mabigat na enerhiya na bumabalot sa bata at tiyak siyang biktima ito ng kulam. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa palengke. Sa kanyang pagbalik sa bahay nila ay wala na doon si Kaloy. Lo, ano pong nangyari doon sa anak ni Mang Kaloy? Kinulam. Mabuti at naagapang kaagad. Maayos na ang bata, kaya wala nang dapat alalahanin. Matapos po niyang kutyain ang ginagawa natin. Diego, apo, huwag mo nang isipin yon. Ang bigyan mo ng pansin ay ang mangkukulam na gumawa nun sa bata. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Lo? Malapit lang dito ang mangkukulam. Pagsapit ng gabi, habang naglalako ng balot si Diego, ay dito siya hinarang ni Kaloy. Labis na humingi ng tawad ang lalaki dahil sa ginawa niya noong nakaraan. Nag-abot din ito ng pera pambayad sa mga nasirang paninda. Subalit tumanggi naman dito si Diego. Natanggapin ang pera bagkos. Pinalampas lang niya ito. Naging malaking leksyon para kay Kaloy ang pagkakaligtas ng kanyang anak. Nagtanong na lamang si Diego kung wala ba siyang napapansing kakaiba malapit sa kanilang bahay. Umiling naman dito si Kaloy, pero nabanggit niya, 1 linggo na ang nakakalipas. May isang matandang babae na napadaan sa kanilang bahay. Hindi niya naman daw kilala ang matandang babae na yon at inisip na baka napadaan lang. Tumango na si Diego at nagpasalamat. At dahil sa impormasyon na iyon, ay dito na nagmanman mismo sa gabing yon si Diego. Malapit lang naman ito sa bahay ni Kaloy. Naroroon ito sa gilid ng ilog at may 4 pang bahay ang nakailera. Noong una, wala namang siyang napapansing kakaiba hanggang sa may biglang umilaw sa di kalayuan. Isang ilaw na mula sa gasera ang nakita ni Diego at naroon ito sa kabilang pampang ng ilog. Itinabi niya ang bisikleta sa isang puno na madilim ang paligid. Habang maingat niyang tinawid ang tulay, nakahoy ay napahawak siya sa kanyang medalyon. Bahagya itong uminit at ibig sabihin nun ay meron kakaibang nilalang sa paligid niya. Sa pagdating niya sa kabilang pampang ay kumuha siya ng isang sanga ng bayabas. Sapat lang ang laki nito upang makuyom ng kanyang buong palad. Nag-orasyon naman siya ng sabulag at marahang lumapit at sumilip sa siwang ng bahay. Doon niya nakita ang isang matandang babae na may hinahalo sa isang maliit na kaldero pero wala namang apoy. Hindi niya nakita ang nilalaman nito. Nang mapansin niya na hindi nakatunog ang matanda sa kanya, ay lihim siyang pumuslit sa pinto nito. Nakatalikod ang matanda, nakaupo sa sahig habang naghahalo sa kaldero. Nasa mismong likuran na ng mangkukulam si Diego. Kitang-kita ng binata ang isang larawan ng lalaki. Mga buhok, balahibo ng uwak, batong itim, at isang maliit ngunit matulis na patpat. Dito na kinuha ng matanda ang larawan at nag-usal na ito ng orasyon. Sa tagpong iyon, mukhang may bibiktimahin na naman ang mangkukulam. Bahagyang umatras si Diego, mahigpit na humawak sa sanga ng bayabas hanggang sa buong lakas niya itong pinalo sa ulo ng matanda. Dito na bumulagta ang mangkukulam at sumirit ang dugo sa ulo. Nangangapa naman ang matanda at akma pang tatayo. Muling pinalo ni Diego ang ulo nito
at doon na nangisay ang mangkukulam. Dinampot ito at hinila ni Diego. Wala namang lumalabas na boses pero nagmamakaawa ang mangkukulam. Pilit inaabot ang kamay ng binata. Gumapang ito sa sahig. Halatang nahihirapan na. Umaatungal ito ng mahina hanggang sa may ibinato ito kay Diego. Isang tigal po ang tumama sa binata, dahilan upang mapasandal sa dingding ng bahay. Bigla namang tumayo ang matanda at naging mabagsik ito. Nagsisisigaw ito habang sumugod kay Diego gamit ang itak. Subalit hindi ito nakatama sa binata. Bagkus, hinampas agad ito ni Diego ng sanga sa tagiliran. Sinundan pa niya ng mga pagpalo sa buong katawan. Sa huling palo nito ay nabali na ang sanga at ang matulis na putol nito ay agad niyang itinarak sa leeg ng mangkukulam. Dito na bumulagta ang kalaban at tuluyan ang hindi gumalaw. Ang gaserang nakasindi ay ginamit ni Diego upang sunugin ang bahay ng mangkukulam bago siya umalis pauwi. Sino na naman ang nakaharap mo? At natagalan ka na naman, Apo. Ang mangkukulam po, Lo. Nasa tabing ilog lang pala yung naglulungga. Sa dulo ng ilog? Bago sa lugar ng mga latian? Opo, Lo. Kahit kailan talaga ang lugar na yan, lagi na lamang pinamamahayan ng kung ano-anong nilalang. Mabuti at natugis mo na. Tama ka po, Lo. Tuso talaga ang matandang yon. Muntikan pa akong madali. O sige na, Apo. Mag-ayos ka na upang makakain. Natapos ang gabi, kasabay sa pagwawakas ng salot sa baryo. Pero alam ni Diego sa kanyang kalooban na darating din ang araw na magkakaroon ng malaking papel ang medalyon ng anghel na nasa kanyang mga kamay. Isang araw nun, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Nakita ito ni Abdon na nakatayo sa bakuran. Namumutla at mukhang pagod na pagod. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Sebastian, isang malayong kamag-anak ni Abdon na taga-Hilagang Samar. Nagulat naman dito si Abdon sa itsura nito at agad pinapasok ang matanda sa bahay. Maaga pa lang pero uhaw na ito. Mabilis namang kumuha ng tubig si Diego sa banga at ibinigay dito kay Sebastian. Ang matandang iyon ay may dalang masamang balita. Ayon dito, isa lamang siya sa mga nakatakas mula sa kanilang baryo. Mangyari kasi na pinamumugaran ng mga aswang ang kanilang baryo. Dumulong ito kay Abdon upang humingi ng tulong. Gawa nga ng pagod at gutom, ay pinagpahinga na lang muna nila si Sebastian matapos nila itong asikasuhin. Lo, totoo kaya ang sinasabi po ni Manong? Sa panahon ngayon may mga aswang pa palang namumugad sa isang lugar. Base kasi sa kwento niya, literal na sinasakop ng mga aswang ang baryo. Hindi imposible yan, Apo. Maaaring niyanggaw ng iilang aswang ang mga tao at naging isa ito sa kanila. Ganyan sila magparami at mukhang walang sumupil sa mga nilalang na yon, kaya sila dumami ng gusto. Kung ganun po, Lo, ako na ang pupunta sa lugar. Apo, masyadong mapanganib. Maganda muna tayo ng antingero na makakasama mo. Kailan pa tayo makakahanap, Lo? Baka pagdating ko doon wala ng taong matitira, kundi lahat ng aswang na. Magtiwala po kay sa akin, Lo, at sa medalyon ng Arkanghel. Pero kailangang planuhin maigi ang pagpunta doon, Apo. Malalakas sila sa larangan ng espiritu at pisikal. Baka ito na ang iniintay ko, Lo, na magising ang kapangyarihan ng medalyon. Tanging pag-init lang ng medalyon ang nararamdaman ko pag may masamang nilalang sa paligid. Baka sa sandali pong ito ay may matutuklasan pa akong iba.
Ganoon ba kalakas ang tiwala mo sa medalyon, Apo? Opo, Lo, dahil alam ko na nagmula ito sa anghel at may rason kung bakit sa akin niya ibinigay ito. Mahabang panahon na rin at sa tingin ko, kailangan ng magising kung ano man ang meron dito. Sa mismong araw ng pag-alis ni Diego, ay binasbasan siya ng kanyang lolo Abdon. Pinausukan din siya ng insenso at dahon ng kamangyan. May mga usal din na ginawa ang albularyo para sa karagdagang proteksyon ng kanyang apo. Papasikat pa lang ang araw ay humayo na ang binata. 3 oras din ang bubunuin niya sa biyahe papunta sa nasabing lugar. Sa katunayan, ito pa lang ang unang beses na magpunta si Diego sa hilagang bahagi ng Samar. Kaya naman hindi maiwasan na mamangha siya sa magagandang tanawin na nadaraanan ng bus. Makalipas ang 3 oras ay pumara na si Diego. Iilang pasahero na lang din ang natira sa bus. Habang umaandar na ang sasakyan ay napatitig si Diego sa isang pasahero. Matalim ang tingin nito sa kanya, ngunit may bahid ng takot. Inisip na lamang niya na may alam ang aling yon sa nangyayari sa lugar na binabaan niya. Bitbit ni Diego ang isang maliit na maleta. May iilang damit at kagamitan sa panggagamot at pangontra na rin sa mga aswang. Sa unang bahay na nakita ni Diego ay nagbigay siya ng galang upang magtanong kung nasaan ba ang bahay ni Sebastian. Ilang sandali pa ay mahinang bumukas ang pinto. Animoy may iniiwasan ang may bahay. Sumilip naman ang ale sa kanya. Sa pagtatanong ng binata ay sumagot naman ang ale. Itinuro siya sa isang bahay na maraming tanim na gumamela sa bakuran. Hindi na nag-usisa pa dito si Diego. Alam niya na nag-iingat lamang ang aling iyon. Sa pagbaybay niya sa daang halatang sinukob ng lagim ang lugar. Umaga pa lang pero napakatahimik nito. Sarado at walang katao-tao sa lugar na yon. May iilang bahay naman na umuusok ang kusina pero kahit ang bintana ay sarado. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa nakita niya na ang mayayabong na gumamela sa bakuran. Ito na marahil ang bahay ni Sebastian. Pumasok siya sa bakod na gawa sa kawayan at tiningnan muna ang bahay. Kinuha rin niya ang susi sa may pinto. Psst! Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ni Sebastian? Ako po pala si Diego. Malayong kamag-anak ni Manong Sebastian. Sa katunayan po, naroon po siya sa amin ngayon. Pinapapunta po niya ako rito. Kung ordinaryong tao ka lang, mas mabuting umuwi ka na. Wala ka ring silbi dito sa lugar namin. Alam ko po ang ibig ninyong sabihin. Kaya nga po ako narito. Bakit? Kakayanin mo ba sila? Gagawin ko po ang lahat. Kung gayon, ako nga pala si Mitoy. Kaibigan ako ni Sebastian. Kung may nais ka pang malaman tungkol sa baryo namin, nasa bahay lang ako. Sige po, maraming salamat. Dito pumanhik na nga ng bahay ang binata. Marahan niyang binuksan ang pinto. Maayos naman ang loob nito. May iilang gamit at halata mong maaliwalas. Nakita niyang may bombilya sa kisame. Kaya napangiti naman dito si Diego. Sa wakas, makakatira na siya sa isang bahay na may kuryente. Inilapag niya ang maleta sa mahabang upuan na naroon naman sa may sala. Nilibot niya ang buong bahay pati ang labas at paligid nito. Wala naman siyang napapansing kakaiba bukod sa napakatahimik na lugar na yon. Sumilip naman siya sa may silong. Halos 1 metro din ang haba nito mula sa lupa. Isang tipikal na bahay sa probinsya.
May 2 kwarto sa bahay. Doon siya pumasok sa kabila. Ayaw niyang ukupahin ang kwarto ni Sebastian. Matapos niyang ayusin ang mga gamit ay tiningnan niya kung anong meron sa kusina. Kung may kailangan ba siyang bibilhin para sa kanyang pagluluto. Nang masuri niya ay ayos pa naman ang lahat. Dito nagpasya siyang pumunta ng palengke. Kaya naman nagtanong siya kay Mitoy kung saan banda ang palengke nila. Naku, ewan ko na lang kung may nagtitinda pa. Karamihan kasi sa mga tao dito, iba na ang kinakain. Ganon ho ba? Paano yan wala akong makakain? Doon kay Aling Puring, nagbebenta siya ng mga buhay na manok at itik. May mga tindahan po ba dito? Oo naman, doon sa palengke. Sige po Mang Mitoy, aalis po muna ako. Mabuti pa, bilisan mo habang may araw pa. Dito nagtungo na nga ang binata at may iilang tindahan siyang nakita. Bumili siya ng mga delata at noodles pati na mga itlog at tuyong isda. Dinamihan na ni Diego upang hindi na siya magpabalik-balik pa. Kahit papaano ay may nakikitang komunidad si Diego sa bandang palengke, pero ni isa ay wala nang nagbebenta ng karne at isda, pati mga gulay ay wala na rin. Tahimik ang loob ng palengke, maliban sa labas na may iilang tao pa. Habang napapadaan siya sa mga tao ay nakatitig ito sa kanya. Para bang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Napansin pa nga niya na humawak na ng itak ang iilang kalalakihan. Nanatili lamang siyang kalmado hanggang tuluyang nakalayo sa lugar na yon. Habang nagluluto siya ng pananghalian, ay nasipat niya si Mitoy na tila inaamoy ang niluluto niya. Napapailing na lamang si Diego at dinagdagan ang niluto nito. Nang matapos niyang ihanda ang mesa ay tinawag niya si Mitoy na nasa bakuran at nakatingala sa mga puno. Maraming salamat Diego at pinakain mo ko. Alam mo, sa totoo lang, 2 araw na akong hindi kumakain eh. Bakit naman pong 2 araw na kayong hindi kumakain? Eh may bukas namang tindahan sa palengke. Eh ano naman ang ipambibili ko? Lintik na mga aswang na yan. Nawalan ako ng trabaho. Dati akong nasa koprahan. Kaso inunti-unti ng mga demonyo na yang gawin ng mga tao doon. Mang Mitoy, kilala mo po ba kung sino ang aswang? Oo naman, kilalang kilala ko. Si Oscar, matangkad, maitim, mahaba ang buhok at malaki ang katawan. Pero kapag nagiging aswang na siya, huhumpak ang katawan pati ang pisngi. Tapos may pakpak ng paniki. Nakakatakot talaga. Saan po matatagpuan ang kanilang lungga? Doon sa may talampas sa may dulo ng baryo. Walang ibang talampas doon, kundi ang lugar ni Oscar. Gaano po kaya sila kadami? Nako, mabibilang ko pa ba yun? Basta marami sila. Ano, kakayanin mo ba? Malakas po ang tiwala ko sa aking tangan. Hindi ako natatakot sa kanila. Ayos kung ganon. Mukhang malakas yung mutya mo. Ano ba yan? Wala po akong mutya. Ano? Eh paano mo sila lalabanan? Basta po Mang Mitoy, magtiwala ka lang. Kinahaponan mismo sa araw na yon ay naglakad-lakad si Diego sa baryo. Nasa tagiliran ang kanyang itak at may mahaba siyang patpat na hawak. Tanging huni ng mga ibon lamang ang kanyang naririnig, kasabay sa init ng panahon at simoy ng hangin. Huminto naman si Diego malapit sa bangin. Doon niya nasilayan ang kagandahan ng lugar, ang lunti ang kakawyan, at ang iba't ibang hugis ng mga bundok. Sino ang mag-aakala na sa likod ng magandang tanawin ay may mga demonyo pala na sumasakop sa buong lugar na yon? Seryoso ba talaga to? Bagong milenyo na pero may mga ganito pa bang mga nilalang na sumasakop sa buong baryo? Makalipas ang ilang minuto
3:30 na nang sulyapan niya ang kanyang relos. Naglakad pa siya hanggang sa bigla niyang nakita ang talampas. Napakubli siya sa mahabang talahib. Batid na may mga kubo sa itaas nito. Nakita rin niya ang hagdanang lupa sa gilid ng talampas. Tiyak na magsisilbing kulungan niya ang lugar na yon kapag nasa talampas na siya. Walang ibang daanan kundi ang malalim na bangin sa paligid. Ilang sandali pa ay nagpasya na siyang umuwi. Baka abutan pa siya ng dilim. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng puno ng bayabas. Kumuha naman siya ng sanga nito. Para kay Diego, ang sanga ng bayabas ay matibay at mainam itong gamitin pamalo. Sa kanyang pagdating ay natanaw niya si Mitoy na nasa kanyang bakuran habang tinatanaw siya nito. Oh, Mang Mitoy, ano pong ginagawa mo dyan? Nag-aalala ako sa'yo, Diego. Akala ko hindi ka pa uuwi. Papalubog na ang araw. Oh, sige po, magluluto muna ako. Nako, wag na. Nagluto na ako. Akala ko kasi gagabihin ka. May araw pa lang naghahapunan ng mga tao dito at maagang natutulog. Ganun po ba? Sige po, kumain na tayo. Habang kumakain ang dalawa, ay dito na nag-usisa si Mitoy kung saan nagpunta si Diego. Natagpuan ko na po ang lugar ng mga aswang, pero wala akong nakita kahit isa. Lumapit ka ba? Hindi po, Mang Mitoy. Nasa malayo lang ako. Iniisip ko kung papaano ako makakaakyat sa lugar na hindi napapansin. Nako, Diego. Nakakatakot naman yung balak mo. Wala ka pa namang mutya. Hindi nga po ito madali, Mang Mitoy. Matapos ang kanilang hapunan ay umuwi na itong si Mitoy, habang si Diego naman ay binalatan ang sanga ng bayabas at inayos ito upang maging maayos na hawakan. Makalipas ang ilang minuto ay nakahiga na si Mitoy sa kanyang kwarto, ngunit may naaninag siyang ilaw mula sa bahay ni Diego. Agad siyang bumangon at pinuntahan itong si Diego. Diego, patayin mo ang ilaw mo. Bakit naman po ang dilim na? Hindi mo ba nakikita ang ibang bahay? Walang nagbubukas ng ilaw. Kapag may bukas na ilaw ang isang bahay, tiyak aatakihin ito ng aswang. Ito ang paraan namin upang makaligtas sa mga demonyong iyon. Ganon ba? Sige po, papatayin ko na. Tiisin mo na lang ang dilim. Sige na, tutuloy na ako. Dahil naman sa nangyari, mas lalong naawa si Diego sa sitwasyon ng mga tao sa baryo. Alam niya ang pakiramdam na mamuhay sa dilim. Gayunpaman, nanatili sa beranda si Diego. Kahit papaano, may konting liwanag mula sa kalangitan. Nagusal din ang binata ng sabulag. Nasa tabi niya ang pamalo at itak. Meron pang bata ang gabi. Kaya naman dilat na dilat pa ang kanyang mga mata. Bandang 7:00 pa pero napakatahimik na ng buong baryo. Ilang minuto pa ay may naaninag siyang naglalakad papalapit sa kanya. Dito mabilis siyang pumasok sa loob at isinarado ang pinto. Sumilip naman siya sa may siwang at nakita niya ang isang lalaki na palingon-lingon. Tila may hinahanap ito. Lumapit pa ito sa bakuran ni Diego. Umupo ito sa lupa na parang aso at sumisinghot sa hangin. Marahang naglakad si Diego sa may kusina at doon siya lumabas. Maingat naman siyang naglakad patungo sa gilid ng bahay. Naroon ang aswang na nakaupo pa rin sa lupa at nakatalikod sa kanya. At nang makahanap siya ng tiempo, ay mabilis siyang kumilos at agad pinalo siya sa ulo ang nilalang bagay na ikinabagsak nito. Alam niyang buhay pa kaya inundayan pa niya ito ng ilang palo sa maraming beses. Gamit ang sanga ng bayabas na may usal. Dito nangisay ang aswang hanggang sa nawalan ito ng buhay. Wasak ang bungo.
Hinila ito ni Diego papalayo sa lugar at doon niya iniwan sa may damuhan. Alam niya na ang ginawa niyang yon ay magsisilbing pahiwatig sa mga aswang na may kumakalaban sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nangapit bahay na si Mitoy. Naabutan niya si Diego na nagkakape. Inaya siya ng binata at hindi naman tumanggi ang lalaki. Kamusta ang tulog mo, Diego? Ayos naman po, Mang Mitoy. Medyo malamok nga lang. Wala eh. Ganun talagang sitwasyon dito. Matanong nga po pala kita. Nakita mo na po ba yung anyo ng mga aswang? Ano po bang itsura nila? Iba-iba, Diego. May lumilipad, may sa lupa lang. Meron din parang aso pero karamihan sa kanila ay may mga pakpak. Kung sakaling kikilos na po ako, Mang Mitoy, handa ka ba sa mga posibleng mangyayari? Mangyayari? Bakit? Ano bang mangyayaring sinasabi mo? Kapag nalaman po nila na may kumakalaban sa kanila, ay tiyak susugod sila at iisa-isahin ang bawat bahay dito. Nako, yan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit naman po kasi nananatili pa kayo sa baryong ito? Eh alam niyo naman na hindi na ito ligtas. Karamihan sa amin dito ay umalis na. Pero may mga tao din na wala nang mapuntahan. Katulad ko, wala na akong kamag-anak. Ang nag-iisang kapatid ko ay nabiktima pa ng mga aswang na yan. Ang bunsong kapatid ni Mitoy ay nag-aayos lang ng mga panggatong sa silong isang gabi. Hanggang sa may tumawag sa kanya. Lumapit naman siya dahil kilala naman niya ang tumawag na lalaki. Habang si Mitoy ay nakatanaw lang sa bintana mula naman sa loob ng bahay. At nang makalapit na ang kanyang kapatid, ay bigla na lamang itong kinalmot ng lalaki at halos humiwalay ang leeg nito. Mabilis sinunggaban ng aswang ang kawawang biktima at tinangay papalayo. Nanigas itong si Mitoy sa bilis ng pangyayari. Lumipas pa ang ilang minuto bago niya tuluyang napagtanto ang totoong nangyari. Wala na itong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Samantala, sa kanilang pag-uusap ay inaya ni Diego si Mitoy na tulungan siya sa pagsupil sa mga aswang. Nahintakutan naman ang itsura ni Mitoy ngunit kinumbinsi siya ni Diego na kung walang kikilos ay patuloy ang paghahari ng mga aswang sa kanilang baryo. Eh ano bang gagawin ko, Diego? Makikipaglaban ba ako sa mga aswang na yan? Hindi po, Mang Mitoy. Aalalay ka lang. Hayaan mo at may ihanda lang ako. Umuwi ka po muna at tatawagin na lang kita. Ayos po ba? O sige, walang problema. Basta siguraduhin mo, alalay lang ako, ha? Matapos nito ay nag-umpisa ng mangalap ng mga balat ng niyog si Diego. Nanguha din siya ng makabuhay at maraming asin. Pagsapit ng tanghali ay sabay munang kumain ang dalawa. At pagkatapos ay nag-umpisa na sila sa gawain. Gumawa sila ng mga kumpol na balat ng niyog. Paligid na may sapat na distansya. Inatasan niya si Mitoy na maglagay ng asin sa paligid ng kanyang bahay at gumawa ng mga sulok. Bago naman mag-alas 6 ng hapon ay naghapunan na ang dalawa at pagkatapos ay isa-isa na nilang sinindihan ang mga balat ng niyog. Nasa 4 na kumpol din iyon kaya naman nabalot ng usok ang malaking bahagi ng lugar. Pinauwi na rin niya si Mitoy at inabisuhan na isarado ng maigi ang mga pinto at bintana. Naging kuryoso naman si Mitoy kung ano ba ang ginagawa ni Diego sa loob ng bahay kaya panay silip siya sa siwang nito. Ang mga usok na kumalat ay nagbigay alarma sa mga aswang na gumala sa gabing yon. Habang si Diego ay nag-abang lamang sa loob ng bahay. Hawak ang itak at sanga ng bayabas. Nang sumapit ang alas 9 ng gabi, dito na naapula ang usok ng niyog
Nag-umpisa na din na magsulputan ang mga aswang sa paligid. Ramdam ito ng binata. Naglagay siya ng baga ng apoy sa lata at pinatungan ng mga dahon ng makabuhay. Ang usok nito ay nagbibigay pahirap sa mga aswang upang makalapit sa kanya. Subalit ito rin ang nagtukoy sa kanyang kinaroroonan. Sa katunayan, kabado si Diego sa pagkakataong iyon dahil nasa 6 na aswang ang nakaabang sa kanya sa labas. Hinaplos niya ang medalyon sa kanyang dibdib. Ikaw na ang bahala sa akin. Wala akong katiyakan kung ikaw ay may gagawin na magliligtas sa akin. Pero buo pa rin ang aking tiwala. Sa mga sandaling yon ay uminit ang medalyon at bahagyang umilaw. Nagulat naman dito si Diego dahil unang beses itong umilaw. Napangiti siya dahil alam niya na dininig ang kanyang pakiusap. Nag-umpisa ng gumapang ang mga aswang. Aswang lakat ito na patungo sa kanyang bakuran. At sa bigla ang pangyayari ay binuksan ni Diego ang ilaw ng sabay-sabay. Sa gulat ng mga aswang ay napayaw at napatalon ito palabas ng bakod. Kasunod nito ang paglabas ni Diego sa pinto at tumalon sa bakuran. Tanging sandata niya ay ang kanyang itak at ang pamalo. Umangil ang mga aswang, samantala tagaktak na ang pawis ni Mitoy habang nakasilip sa siwang at kitang-kita ang pangyayari dahil sa liwanag. Dito mabilis na gumalaw ang mga aswang. Pinalibutan nila ang binata ngunit hindi nagpatinag si Diego dahil alam niya na may gumagabay sa kanya na isang makapangyarihang nilalang. Sa pagsugod ng isang aswang ay sinalubong agad ito ni Diego ng palo. Nang tumama naman ang sanga ng bayabas sa aswang ay nagliwanag ito ng bahagya at laking gulat na lamang ni Diego dahil tumilapon sa napakalayo ang aswang na yon. At dito na siya sabay-sabay na inatake ng mga nilalang. Ang mga uri ng aswang na yon ay hindi man lang nakaganti kay Diego. Lahat sila ay tumilapon at nagkakasugat-sugat. Dito na naramdaman ni Diego ang natutulog na kapangyarihan ng medalyon na nagmula pa sa anghel. Sa pagkatalo ng mga aswang ay agad pinatay ni Diego ang ilaw. Naging tahimik at dumilim muli ang paligid. Habang si Mitoy ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pagsapit ng umaga ay sumisilip si Mitoy sa bahay ni Diego. Nakita niya itong nag-aayos ng mga kawayan upang gawing sibat. Magandang umaga sa iyo, Diego. Ayos ka lang ba? Oo naman po, Mang Mitoy. Ikaw po ba, nakatulog ka ba kagabi? Hindi nga eh. Nakita akong ginawa mo kagabi, Diego. Akala ko mamamatay ka na dahil sa dami ng aswang pero napabagsak mo sila. Anong meron sa itak at pamalo mo? Bakit sila umiilaw kagabi? Sabi ko naman po sa iyo, Mang Mitoy, kahit wala akong mutya, basta magtiwala ka lang. Bilib na talaga ako sa iyo, Diego. Ang tapang mo. Ngayon, mas ginanahan pa ako na makatulong sa iyo para na rin mabigyan ko ng hustisya ang aking kapatid. Mabuti naman po kung ganun. Tara na, mag-almusal na po tayo. May gagawin na naman tayo uli. Matapos ang kanilang agahan ay nagsagawa sila ng mga sibat na yari naman sa kawayan na kung tawagin ay bagakay. Nasa 1 metro ang haba nito at matulis ang isang dulo. Sapat na hugis upang may batito ng malayo. Ang dingding sa labas ng bahay ni Mitoy ay dinikitan ni Diego ng mga dahon ng makabuhay. Sa paraang ito ay hindi basta-basta makakapasok ang mga aswang. Dagdag pa ng maraming asin na nagkalat. Naglagay rin ng maraming tuyong sanga sa bakuran itong si Mitoy. Nga pala, Diego, bakit ang bahay ko lang maraming proteksyon? Bakit sa'yo halos wala? Mas mabuti na makasigurado, Mang Mitoy.
Ang mga pangontra ay siyang tanging pang-iwas mo sa mga aswang. Basta alam mo na kung ano ang gagawin kapag may sumalakay na naman dito mamayang gabi. Oo, Diego. Ako na ang bahala. At salamat sa'yo dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob kahit nakakatakot at mas makapangyarihan sila kumpara sa akin. Mas makapangyarihan ka, Mang Mitoy, dahil nasa panig ka ng kabutihan. Magpahinga ka ng maaga upang may lakas ka mamaya, dahil natitiyak akong muling magbabalik ang mga demonyong yun at mas marami pa sila. Sa pagsapit ng 6:00 ay naghanda na ang dalawa. Napansin ni Diego na may iilang kapitbahay na sumisilip sa bintana. Tumango at ngumiti lamang si Diego sa kanila. Hanggang sa isa-isang nagsilabasan ang mga tao. Nagwika si Diego na gumagawa sila ni Mitoy ng paraan upang masupil ang mga aswang sa baryo. Dito na nagtanong ang mga tao kung papaano sila makakatulong. Tumugon naman si Diego na ang simpleng pagpapausok ng balat ng nyog ay malaking tulong na, pero gagawin lang nila iyon kapag nariyan na ang mga aswang. Tumango naman ang mga tao at isa-isa nang kumuha ng mga balat ng nyog. Grabe ka naman, Diego. Napakilos mo ang mga tao. Ramdam ko at kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang paghihirap at determinasyong makalaya sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit sa malit na bagay, ay nais na nilang tumulong. Siguro darating din ang panahon na tuluyan ang mawawala na ang takot sa puso ng mga tao dito sa baryo namin. At mag-uumpisa yun dahil sa iyo, Diego. Habang naghihintay si Diego, ay tinalian niya ng tela ang hawakan ng pamalo. Hinasa rin niya ang itak at nagpausok ng dahon ng makabuhay na nakalagay naman sa lata. Inilagay niya ito sa beranda. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, ay dito na naramdaman ng binata ang mga yabag sa lupa. Mabilis at umiikot sa lugar. Umaatungal ang mga aswang tuwing nalalanghap nila ang usok na nagmumula sa makabuhay. Nagdudulot ito sa kanila ng pansamantalang pagkahilo. Bagay na mas ikinagalit ng mga nilalang nang napagtanto niya na nasa paligid na ang mga aswang, ay mabilis niyang binuksan ang mga ilaw. Kasunod din ito ay ang pagbubukas din ng ilaw ng mga kapitbahay. Tila naguguluhan ang mga aswang hanggang sa nag-umpisang umusok ang bawat bakura ng bahay. Kasunod nito ay ang pagliparan ng mga sibat. Napatras ang mga aswang at dito na lumabas si Diego. Sa pangalawang pagkakataon ay nakipaglaban ang binata sa mga aswang lakat. Malaking bentahe sa kanya ang pagkahilo ng mga kalaban. Dahil na rin sa mga usok sa paligid, sinilaban na ni Mitoy ang kanyang bakuran at patuloy siya sa pagbato ng mga sibat. Samantala, nagkaisa ang mga kapitbahay na magrosaryo at malakas ang kanilang pagkakabanggit nito. Nakita rin ni Diego ang pagkakaisa ng mga tao sa gabing yon. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nagwagi sila. May mga nakatakas man, pero malaki sa bilang ng mga aswang ang napaslang. Ang mga bangkay ng aswang ay itinapon at sinindihan ni Diego. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, ay may mga matang nakasilip mula sa anino ng dilim. Ang gabing yon ay umpisa pa lamang sa mas matinding labanan. Diego, panalo tayo. Ganito pa lang pakaramdam na makapaghiganti sa mga hayop na yon. Huwag po muna kayo magpakampante, Mang Mitoy. Mga mabababang uri lamang ang sumalakay dito. May mas higit pa sa kanila na nagkukubli lamang sa dilim. Ibig sabihin, magpapakita na si Oscar, ganun ba? Hindi ko pa po masabi, pero posibleng oo. Kaya mas mag-ingat pa po tayo ngayon. Abisuhan mo na lang po ang mga tao na maging mas maingat at turuan mo po sila ng pangontra. Habang kinakausap ni Mitoy ang mga tao, ay tumayo naman si Diego paharap sa direksyon ng talampas.
Sa bawat anino ng dilim sa paligid ay mabibigat na enerhiya ang nagtatago. Alam niyang nagmamanman lamang ang iba pang mga kalaban niya. Panginoon ko, protektahan niyo po sana ang mga inosente. Kayo na po ang bahala sa kanila. Pagsikat ng araw ay may nalalabing usok pa ang natira sa paligid. Lumabas na ang mga tao. May nagwawali sa bakuran. May nag-aayos ng halaman at kung ano-ano pa. Hindi rin may iwasan na pag-usapan nila ang pangyayari kagabi. Bagay na nagpakaba kay Diego. Mukhang naging kampante na ang mga tao. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-asa. Ang pag-asang muling manumbalik sa dati ang kanilang mga buhay. Mang Mitoy, may ihabilin po ako sa iyo. Maaari mo po bang pamunuan ng mga tao mamayang gabi? Bakit? May gagawin ka ba? Ramdam ko po na hindi na maganda ang susunod na mangyayari. Kailangan ko nang sumugod sa mismong lungga ng mga aswang. Teka, kailangan mo pa bang gawin yun? Antayin na lang natin na sumugod sila gabi-gabi hanggang sa maubos ang lahi nila. Hindi po ganun kadali yun, Mang Mitoy. Bago pa dumanak ang dugo, dapat maunahan ko na po sila. Kung sakaling may aatakat pang mga aswa, kayo na po ang bahala sa mga tao. Oo, sige. Pero babalik ka, Diego, di ba? Opo, Mang Mitoy. Babalik po ako. Bago pa lumubog ang araw ay naglakad na si Diego papunta sa may talampas. Isang tingin ng pag-asa ang iniwan niya kay Mitoy. Habang binabaybay niya, ang madamong daanan ay nagpakalat na ng usal si Diego sa paligid. Mga usal na magiging harang sa mga aswang upang hindi makausad sa baryo. Buo na ang loob ng binata. Magiging kapalit man ito ay ang kanyang buhay. Ito na ang matagal niyang hinihintay ang magamit ng buo at sukdulan ang medalyon ng anghel. Sa paglubog ng araw ay pumalit ang malaking buwan. Sa mga sandaling ito ay nasa ibabaw na ng talampas si Diego. Ibinuka niya ang mga palad at muling nag-usala. Nagpalipad hangin siya ng mga tigalpo. At sa ilang minuto ay nagkagulo na sa itaas. Nag-angila na ang mga nilalang. May mga aswang na nagliliparan, pumapaikot sa talampas. Hanggang sa may isang malaking nilalang ang dumungaw. Sino ang lapastangan na yan? Ikaw ba si Oscar? Sa palagay ko, ikaw na nga. Pupugutan kita ng ulaw, demonyo ka. Humagalpak naman dito ng pagtawa si Oscar sa kanyang narinig. Naririnig mo ba ang sarili mo, bata? Mukhang ikaw ang namumuno sa mga tao at pumaslang sa aking mga walang kwentang alagad. Matapang ka nga talaga, pero pagbibigyan kita. Dito na kumumpas ang mga kamay ni Oscar at nagsimulang umatake ang mga aswang na animoy mga malalaking paniki. Dumukot si Diego ng pulbos. Nagawa naman sa pinaghalong makabuhay at asin. Isinaboy niya ito sa ere. Tumatagilid naman ang natatamaan at bumubulusok ito sa lupa dahil sa pagkapaso nila sa pulbos na iyon. Inilabas na ng binata ang kanyang mga sandata. Sa kanan ay ang pamalo at sa kaliwa ay ang itak. Nagmistulang nakikipaglaro si Diego sa mga aswang. Sa bawat natatamaan ay tumatalsik ng malayo at nababalian ng buto. Nang makita ni Oscar ang kakaibang liwanag sa may sandata ni Diego, ay napaisip ito. Wala siyang makitang mutya sa katawan ng binata. Subalit napakalakas nito. Daig pa ang isang antingero. Subalit bilang pinunong aswang, hindi siya basta-basta na lamang aatras. Umangil ng malakas itong si Oscar. Inunat ang katawan at tumingala sa langit. Tila humigop ng lakas sa buwan. Maya-maya pa ay tumalon ito mula sa itaas ng talampas. Kung sino ka mang pakialamero ka, pupuksain kita. Masyado ka nang nakakabulo sa aming layunin sa baryong ito.
Bumuka naman ang malapad na pakpak ni Oscar. Humumpak ang katawan at pisngi at umusli na rin ang mga pangil sa bibig nito. Bumuka ang malaking bibig nito at naglabas ng nakakakilabot na tunog. Umatake ng kalmot si Oscar at sinalubong naman ito ni Diego ng itak. Sa pagtama ng mga ito ay laglag ang 3 daliri ni Oscar. Napasigaw naman ito habang tinitingnan ang naputol na mga daliri. Umatras ang pinuno at sumunod naman ang mga alipores nito sa pag-atake kay Diego. Habang abala ang binata ay lumipad pabalik ng talampas itong si Oscar. Nagpupumilit naman na makaakyat si Diego ngunit pinagpipiestahan pa rin siya ng mga aswang. Huminto siya at pumorma ng pang-atake. Kasabay ng kanyang mga sandata ay ang mga usal ng pangtigalpo. Nagtalsikan ang mga aswang. Sa hindi na malaya ni Oscar ay naubos na ang kanyang mga alagad. Maingat na umakyat si Diego at sinipat kung saan kubo nagtatago ang pinunong aswang hanggang sa nakita niya ang isang nilalang na nakatalikod at may pakpak. Tila may ginagawang ritual. Nang mapansin ni Diego na may mga gaserang nakasinde, sa bawat kubo ay ginamit niya ito upang siliban ang mga yon, bagay na nagbibigay pansin kay Oscar. Umatungal naman ang aswang at gigil na gigil ito kay Diego. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, bata. Pagsisisihan mo. Hindi ako magsisisi sa aking ginawa dahil para ito sa kaayusan at kabutihan. Bigla namang sumunggab ang aswang, dahilan upang mapasubsob sa lupa si Diego. Nabitawan din niya ang mga sandata. Pumaibabaw na si Oscar sa kanya. Ngunit bago pa man ito makakalmot sa kanya, ay sinabuyan niya na ito agad ng pulbos. Napatalon patras ang aswang habang sinasapu ang mga mata dahil sa pulbos. Mabilis na kinuha ni Diego ang mga sandata at walang humpay na inatake si Oscar. Nagkabali-bali ang mga buto nito. Sa bawat hampas ng pamalo at nagkasugat-sugat na dulot ng kanyang itak. At sa pagpapatuloy ng kanilang laban, tumalsik na ang ulo ni Oscar, hudyat ng kanyang pagkatalo. Umugong ang matinding katahimikan. Malamig ang simoy ng hangin na tila may mga kaluluwang nananaghoy. Lumuhod naman dito si Diego at nag-alay ng dasal para sa mga kaluluwang naligaw ng landas. Sa pagbaba niya ng talampas ay iniwan niya itong nagliliyab. Sa pagbalik niya sa baryo ay nakabang ang mga tao. Isang ngiti ang ibinugad ni Diego sa mga tao. Kasunod nito ay ang pagsisigawan at pagbubunyi ng mga taga-baryo. Totoo ba, Diego? Natalo mo si Oscar? Opo, Mang Mitoy. Kaya malaya na po kayong lahat. Maraming salamat, Diego. Mabuhay ka, Diego. Mabuhay! Ilang araw pang nanatili si Diego sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Ang dating tahimik at malungkot na baryo ay unti-unti nang sumigla. Bukas na rin ang mga ilaw bawat gabi. Nilasap naman ni Diego ang maliwanag na bahay dahil sa bumbilya, isang bagay na matagal niya nang pinangarap. Sumapit na rin ang araw ng kanyang pag-alis. Labis na nagpapasalamat ang mga tao sa kanyang ginawang tulong at sa pagbabago ng lugar. Diego, kahit sandaling panahon lang tayo nagkasama, alam kong mabuting tao ka. Hindi ko lubos maisip na muling manumbalik sa dati ang aming baryo. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Walang anuman po, Mang Mitoy. Hayaan mo at dadalaw-dalawin ko po kayo dito. Kahit sa anong oras at panahon, Diego, bukas ang aming baryo para sa iyo. Maraming salamat. Sumakay na ng bus si Diego. Nilingon niya ang baryo
at ang kabundukang bumabalot dito. Hindi niya inakala na sa ibang lugar pala gigising ang matagal nang nakakubling kapangyarihan ng kanyang medalyon. Sabik na siyang ibalita sa kanyang lolo Abdon at kay Manong Sebastian ang mga nangyari. Matapos ang ilang oras ay nakabalik na rin si Diego sa kanyang bayan. May mga nakakasabay siya sa pagbaba ng bus, ngunit bigla siyang napahinto. Sa pag-andar ng bus ay napalingon siya. Tumambad sa kanyang paningin ang isang matandang babae na may matalim na tingin at nakakalokong ngiti sa kanya. Napakunot ang noo ng binata hanggang sa may bumangga sa kanya na isang batang paslit. Humingi naman ng pasensya ang bata at nginitian naman ito ni Diego. At dito naglakad na siya papauwi. Oh, Diego apo, ikaw na ba yan? Mukhang pumayat ka yata. Ganun po ba, Lo? Di ko naman po napapansin. Kamusta na nga po pala kayo rito? Ayos lang naman kami. Eh ikaw ba? Kamusta ang naging misyon mo? Pwede na pong bumalik si Manong Sebastian sa baryo niya. Ligtas na po ang lugar, Lo. Aba kung ganon dapat magdiwang tayo. Isang maliit na salo-salo ang naganap sa hapunan nila. At habang nasa gitna ng kasiyahan ay napansin ni Abdon na may iniisip ang kanyang apo. Apo, may bumabagabag ba sa'yo? Kanina po, Lo, sa pagbaba ko ng bus, may nakita akong matandang babae. Alam ko na hindi siya ordinaryo. Iniisip mo ba na isa siyang banta sa mga tao? Opo, Lo. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi ko man lang siya naramdaman habang nasa iisang sasakyan lang kami at mukhang siya pa ang nakaramdam sa akin. Apo, may mga nilalang talaga na magaling magkubli. Huwag mo nang isipin yon. Ipahinga mo muna ang iyong sarili. Kung saan man po mapadpad ang matandang yun, tiyak akong maghahasik yun ng lagim. Sa palagay mo ba, saan nagmula ang matandang yon, Apo? Teka, sa pagkakatanda ko, wala na pong ibang sumakay kundi puro pababaang lahat. Ibig sabihin, kasabay ko po ang matandang yon at nagmula siya sa baryo ni Manong. Ibig sabihin, hindi mo tuluyang nalinis ang baryo at kasabay mo pang umalis ang nilalang na yon sa lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Posibleng hindi lang aswang ang naninirahan at habang abala ka sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay malamang tahimik lang na nagmamasid ang matandang iyon. Ano po kayang uri ng nilalang yon, Lo? Manggagaway, malakas ang hinala ko. Biyasa sila sa mahikang itim. Pero Apo, walang panama yon sa medalyon mo. Pero bakit hindi ko man lang po siya naramdaman, Lo? May kulang po ba? Pagsasanay, yan ang kulang sa'yo, Apo. Kakagising lang ng medalyon mo at marami ka pang dapat matutunan. Huwag kang mag-alala. Darating din sa panahon na magagamit mo ng buo ang kapangyarihan ng isang arkanghel. Sa gabing iyon ay hindi agad nakatulog si Diego. Iniisip pa rin niya ang matandang babae. Sa katunayan, nag-aalala siya sa maaaring gawin nito sa mga tao. Kinabukasan ay nagpasya na si Sebastian na bumalik sa kanyang lugar pero nag-iwan ito ng salapi. Sapat naman ito upang makapagpakabit ng kuryente sina Abdon. Bagay na labis ikinatuwa naman ni Diego. Makalipas ang 2 linggo ay nagliwanag na ang kanilang bahay. Dahil hindi sa gasera, kundi dahil sa bumbilya. Lo, grabe, matagal ko itong pinapangarap. Kaso hindi talaga kakayanin sa pagtitinda ko po ng balot. Dapat po magdoble kahit ako nito, Lo, para may pambayad tayo buwan-buwan. Sa gabing iyon ay muling tumambay si Diego sa beranda. Masaya pa rin siya na nakatanaw sa mga kapitbahay na may ilaw. At sa mga sandaling yon ay meron na din sila. Habang masaya siyang nakaupo, ay may bumagsak na liwanag sa kapatagan na nasa kanyang tapat. Dali-dali siyang tumayo at patakbong lumapit sa liwanag na yon. Napatigil bigla ang binata nang makita niya ang imahe
ng isang anghel. May espada at baluti ito. Sa hindi malamang dahilan ay napaluhod naman dito si Diego. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang pagpatong ng espada sa kanyang mga balikat. Doon ay nakadama ng matinding kapayapaan si Diego at kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong diwa. Sa pagdilat niya ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa lupa, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang namutawi sa kanya. Ngumiti naman dito si Diego at tumingala sa langit. Binasbasan siya ng anghel at dama niya ang panibagong kaalaman na dulot ng medalyon. Makalipas ang isang buwan ay dito na nagpasya si Diego na dalawin sina Sebastian at Mitoy. Isang oras nang umaandar ang bus hanggang sa huminto ito dahil merong sumakay. Dito na tumambad kay Diego ang matandang babae na nakita niya noon. Pasimple naman itong umupo sa harapang bahagi. Tila isang enerhiya ang namagitan sa dalawa. Nakatalikod man sa kanya ang matanda. Alam niyang nararamdaman siya nito. Isang oras pa ang lumipas ay pumara at bumaba na ang matanda. At bumaba din si Diego. Naglakad lamang ang matanda at sinundan naman ito ni Diego. Saan ang punta mo, Mang Dadaway? Wika naman dito ni Diego na nagpahinto sa matanda. Marahan itong lumingon sa kanya at ngumisi. Nakangisi ang labi nito pero galit ang mga mata. Silang dalawa lamang sa tabi ng kalsada. Walang mga tao at walang mga bahay. Nang mapansin ni Diego na nag-uusal na ang matanda, ay hinugot niya na ang punyal na tanging sandata niya. Sinugod niya ang matanda, subalit may mga baging na lumabas mula sa kamay nito at pumulupot kay Diego. Nagpupumiglas ang binata at agad naman niyang naputol ang mga baging na yon. Tumakbo ang matanda na hindi akma sa itsura nito. Mabilis at maliksi. Hinabol nito ni Diego hanggang nagpang-abot sila sa may batuhan. Nang mahawakan ni Diego ang kamay ng matanda, ay dumilat ang mga mata nito sa takot. Agad tinigal po ni Diego ang matanda at umatungal na ito at namimilipit. Bumawi pa ito ng usal, ngunit mabilis na itinarak ni Diego ang punyal sa tagiliran ng manggagaway. Sinundan niya pa ito ng maraming beses hanggang sa bumagsak na ang nilalang. Unti-unting natuyot ang balat hanggang sa tuluyan itong naagnas. Halos isang oras din na naghintay ng sasakyan itong si Diego. Sumakay naman si Diego na tila walang nangyari hanggang sa nakarating na nga siya sa baryo nila Mitoy. Laking tuwa ni Mitoy nang makita ang kaibigan niya. Mabuti naman at dumalaw ka, Diego. Sana nagpasabi ka upang makapaghanda man lang kami. Naku hindi na po kailangan yon, Mang Mitoy. Siya nga po pala, may trabaho ka na po ba? Oo, Diego. Doon sa kabilang bayan. Sa katunayan, isinama ako ni Manong Sebastian at natanggap naman ako kaagad. Mabuti naman po kung ganun. Ikaw ba? Anong plano mo ngayon? Nasa tadhana ako na po ang pangalagaan ng mga tao. Kaya hanggang sa nabubuhay ako, yun po ang gagawin ko. Sana wala nang aswang sa lugar na to. Dahil ewan ko na lang kung mauulit pa ang nangyari dati. Po, di ba po marunong ka ng lumaban sa aswang? Sibat na bagakay lang yan. Hay naku ka, Diego. Kung alam mo lang ang takot ko habang ginagawa ko yun. Dito natawa ng gusto si Diego. Naging masaya ang muling pagbabalik ni Diego sa baryo na minsan ay pinamugaran ng mga aswang. Nanumbalik na ang ngiti sa labi ng mga tao kahit sa kabila ng matinding dagok. Pero para kay Diego
ang mga ngiti ay maaaring pansamantala lamang dahil sa likod ng mga anino ay may mga nilalang na nagkukubli at naghihintay lamang ng tamang panahon upang umatake. Subalit nariyan si Diego, ang binatang albularyong manunugis ng aswang na may gabay ng anghel. Wakas,